Eto nga pala ang biyahe namin mula sa Cavite patungo ng Quezon. 2:30 ng madaling araw ay naghanda na kami at nakaalis naman kami ng alas 3. At eto nga kung mapapansin nyo is napakadilim pa nga ng daan mga sangkay dahil nga alas 3 ng madaling araw yung aming alis. So bali sinadya namin talaga na ganitong oras ang alis nang sa ganun ay hindi kami maabutan ng traffic. Nasa 3 oras din yung aming bubunuin mga sangkay bago kami makarating sa aming destinasyon. At eto nga, unang pagas namin is full tank na. Tansyado na to sangkay. Kasyang kasya na to hanggang sa makarating sa aming pupuntahan. Green boss pa po ng alam. Puno daw yung mag-order ito pala. Green po. Puno. At nung nakapagpagas na nga ang lahat ay eto na, ready na para sa biyahe. At eto na nga mga sangkay. So bali patungo kami ngayon sa 13 Martires. Diyan yung aming dadaanan papunta sa aming pupuntahan. Napakaganda bumiyahe mga sangkay pag ganitong oras dahil kung mapapansin nyo is halos wala pa talagang sasakyan. Nga pala 3 motor lang kami papunta ng Quezon. Dapat is 4 na motor kami. Pero nung pagkatapos magpagas ng isang motor is nagloko yung kanyang motor kaya hindi na lang tumuloy. At eto na, tuloy-tuloy lang ang aming biyahe hanggang nakarating sa 13 Martires. So bali payo ko lamang sa mga magbabiyahe ng gabi langaning oras, dapat ay kondisyon yung ating motor. Malakas yung ating ilaw. Dahil nga gabi, baka yung ating mga dadaanan is madilim. Kagaya na lamang itong aming binabaybay, packet ng Tagaytay. Ayan, halos walang ilaw. Kaya mas maganda is magpakabit kayo ng maliwanag na ilaw. Dahil hindi lahat ng ating dadaanan ay maliwanag. Lalong-lalo na kung malayo yung ating pupuntahan. At dito sa part na to mga sangkay is narating na namin ang Tagaytay. So bali sa Talisay Road nga palang daan namin, pababa ng Tanawan, Batangas. So bali sa mga first time dadaan sa Talisay Road is medyo matarik sangkay at medyo pakurba. Kaya mag-ingat po tayo. At inuulit ko, dapat ay maliwanag ang ating ilaw dahil halos lahat is wala kang straight light na madadaanan. Kagaya na lang itong nakikita nyo sa video, napakadilim. At bukod doon, siguraduhin natin ang ating preno is maayos dahil kagaya ng sinabi ko kanina, ang kalsada na ito ay medyo matarik pababa ng Tanawan, Batangas. Napakasarap bumiyahe kapag ganitong oras dahil bukod sa walang traffic ay hindi mainit. Yun nga lang, hindi mo makikita yung magandang tanawin na yung madadaanan. Day off ko nga pala ngayon, kaya napagdesisyonan na gumala. Isa sa mga hilig ko ay mag-rides kapag walang trabaho. Alam mo yung pakiramdam na sobrang layo ng biyahe, pero kapag nakarating ka na sa iyong destinasyon ay parang baliwala yung pagod. Lalong lalo na yung madadatnan ng view ay yung napapanood mo lamang dati sa social media at pinapangarap mo lamang na mapuntahan. Ang rides naman kasi hindi paramihan ng pera. Basta may motor kang tiwalang makakarating sa iyong pupuntahan at may panggas, kahit anong oras ay pwede tayong lumarga. Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Kaya kung ano man sa tingin mo magpapasay sa iyong sarili, huwag mong pigilan. Huwag mong hayaan lumipas ng panahon dahil darating ang araw, hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya ngayon hanggat malakas ka pa, kaya mo pang makipagsabayan sa kanila, basta't may pagkakataon na pwede kang makasama, huwag mo nang palampasin dahil sa totoo lang ang pera na ibabalik pa. Pero ang panahon na lumilipas ay hindi na. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera para lamang maging masaya. Dahil kahit nakaupo ka lamang sa iyong motorsiklo, bawat piga at apak sa preno nito ay kaya kang dalhin sa lugar na pwedeng magpasaya sa iyo. At dito nga sa part na to is pasado alas 5 na nga ng umaga. Nabutan na kami ng liwanag pero malapit na kami dito sa aming pupuntahan. Napakalaking bagay din sa kapag mayroon tayong camera katulad dito. Yan, kahit wala tayong backride, pwede tayong makapagkuha ng mga video gamit yung ating camera. Ilalagay lamang natin sa harapan ng ating motorsiklo. Isang sign na malapit na kami sa aming putungtunguhan. Ito mga sangkay, puro na puno yung aming dinadaanan. Galingan lamang natin magbaon ng mahabang pasensya, lalong lalo na kung mahaba yung ating pagbabiyahian dahil alam naman natin na marami tayong makakasabayan, lalong lalo na ng mga malalaking sasakyan. Huliin natin mag-ingat dahil ang buhay natin ay isa lang. O siya mga sangkay, hanggang dito na lamang ang aking video. Kita-kits uli sa susunod kong rides.